Hi guys! Good morning and welcome back to our channel. Yan, today tayo naman ang hindi nakapunta ng work. Yan, nagpalitan kami ni Alvin because of the furnace issue. So, akala namin okay na yung kagabi, 'di ba? Parang na-fix na, umanda na, umapoy ulit at umandar. Pero kasi kaninang umaga, ayan, pagising na naman namin ay nilalamig na naman kami. So, ayun, umulit na naman guys yung hindi pag-init ng furnace. So, umaandar siya, tumutunog, pero walang init na lumalabas. Kaya, yung temperature namin pagising ay nasa 19. Yan, instead of ng nakaset ng 22. Kaya ayan, problemado na naman kami. Mga 5:30. Ayan, nagche-check kami ng furnace kanina ni Alvin to see what went wrong. Ayan, grateful again kami kasi andyan na naman din si Bro Mark na ayan, naka-video call namin all the way from Philippines to assess and see ba't hindi nag-work or bakit saglit lang nag-work yung naging namin, ginawa kahapon. So, ngayon, yan, pwedeng may other issue talaga other than the, ano ba yun, yung sensor or yung ignition. And yun, mamaya, pupunta dito si Kuya Harold Canlas. Ayan, i-check yung aming furnace. Yan, kaya ngayon bantay tayo sa bahay para tayong may pasyente. Kasi nga, kailangan ko i-monitor at hindi pwedeng ayun nga, bumaba ng bongga ang ating temperature. So, meron naman kaming heater. Actually, yung heater na ginagamit namin, pag, yun nga, in case pumalya ang ating furnace, napakaliit lang yung pang-camping. Pero at least makatulong ba para tayo naman ay hindi lamigin kapag yan nga sobrang bumaba. So ngayon, working siya. Ayan, napaandar namin kanina, parang reset lang. Pero kasi kami ni Alvin nga, hindi pwedeng ganito. 'Di ba parang every morning, may problem and then paggabi okay siya. So, wala kang peace of mind. Kaya hopefully yun nga ma-resolve yan ni Kuya Harold. Yan, mamaya kapag nag-visit siya dito. Yan, sabi niya kasi dadaan siya ng lunch. And hopefully ma-determine natin kung ano yung problema talaga sa furnace. Yan, kasi tayo false hope na tayo kahapon. Akala namin ni Alwin okay na kasi nga napaandar ulit niya by troubleshooting. Pero baka something is talaga needs to be checked further by the experts. Kami kasi yung lang talaga superficial na troubleshooting lang yung ginawa namin, and that is only within our capacity. So ito na siguro yung second level. Check muna ni Kuya Harold and then we will see kung saan kami i-refer or kung kaya na niya, ayan, gawin ang ating furnace. So, yan, this is our day today. Yan, andito si Zion, hindi na naman nakapag-daycare kasi nandito naman ako sa bahay. Yan o. Hi Zion. Watch ng TV ulit. And ito na yung binigay ng nilalit yan from the brick. Yan, pasensya na guys, may kalat na naman, nag-start na naman ang day. 'Di ba? And nagbe-breakfast si Zion. You wanna show what? Oh, pinapakita nga pala ni Zion ito. Oh, you sit down here. Hindi to dining table, it's a bench. Alam niyo ba si Zion, na-excite, ayan o, laman na. Pinaglalagay yung mga shoes niya, slippers niya, dito sa bench na binili namin. Alam niyo, tiningnan ko siya yung price ng brand new sa The Brick na to. So, $328 pala to. Tapos, nag-sale sila ng $298. Tapos, siguro walang bumili. Naging $98. Kasi ngayon, finix lang nila tong second door. Dahil nga, nung naka-display, isa na lang siya. Which is okay lang sa amin. Yan. Pero, at least, kinabit nila. And then, oh, good as new. Yan, oh, bago-bago pa. Yan, pwedeng ikut-ikutin. So, mag-iisip na lang ako ng pwedeng ipatong dito para hindi super dull. And ngayon kasi, inisod ko lang muna tong plant para may buhay naman sa corner na to. So, yan ang ating chair. Oh, you can sit down there. Ayan.
Diyan daw siya matutulog. Tuwang-tuwa. Good night! Hanap ako ng mga little throw pillows kasi ayoko ng malaki dahil nga malit lang naman tong space na to. Yan, pinaglalagay ni Zion yung shoes niya. At least may extra space tayo. 2,000 years later. Guys, nakakatapos lang i-check at ayusin ni Kuya Harold ang aming furnace. So, as of now, kamustahin natin Kuya. Thank you Kuya Harold for checking yung aming furnace. So, kamusta na ba? So far, okay naman yung furnace ninyo. Yay. Ayun, tapos basta i-observe mo muna ninyo kasi pinalitan natin yung flame sensor ninyo, tapos yung mga sensors nilinisan doon. Tapos yung filter ninyo, malinis naman siya. Yay. Tapos yung sa mga inducer fan ninyo, maayos naman siya. So yung mga hose, malinis naman siya. So the best thing is observe na lang See and dito. observe. Oh, Tapos, kasi kung last resort natin is yung PCB board, yung board niya. yung board naman, kapag may error na naman. Nag-error kapag namatay ulit siya, then yun. Ayan. And thank you Kuya Harold. Alam niyo ba, hindi lang furnace ang chinek ni Kuya Harold, parang lahat buong bahay namin, pati windows and everything. So again, thank you Kuya Harold. And before we go, ayan Kuya Harold, para din makatulong sa mga naghahanap ng matatawagan, kasi alam ko hindi lang kami naka-experience ng ganitong problems. How can they contact you, and ano pa yung mga services Kuya na pwedeng nilang i-seek sa'yo? Yung other services, that's gonna be next. Next one. Next yun. And i-reveal natin yun, guys. Ngayon, more on sa inspections. So, you can contact me at 403-608-5750. Ayun. Pwede rin kayo, i-check na lang ninyo, Filipino inspector dito sa Calgary. You can just check those things. It will pop up in your... Yes. Mostly recommended si Kuya Harold Canlas. Ayan, pag naghanap kayo ng inspector. So guys, yun nga, kung hindi nyo napanood yung videos namin, si Kuya Harold yung nag-inspect nito bago namin kunin. And we are just grateful na even after sales, ayan pa rin, very reliable ma-answer ng mga questions namin si Kuya Harold. Ayan. Thank you so much again, Kuya. A few moments later. Ayan guys, kakaalis lang ni Kuya Harold, no? As I've mentioned, ang tagal din namin doon sa may furnace room. Tapos inassess niya, inayos niya, nilinis yung kailangang ilinis. Pero syempre, hindi pa natin alam kung okay na ba talaga. Just what happened yesterday na try lang yon. So, si Kuya Harold naman syempre may experience yan sa furnace, yung mga ganyan, lalo na, di ba yung line of work din niya, inspection. So, sabi niya, itry daw muna ito, and then kapag nagka-problem, aangat kami sa next step ng pag-check, which is yung sa board. So, kapag gano'n na daw yung problem or kailangan na palitan, nasa, ano ba yan? Nalimutan ko na yung range, pero hundreds yun of dollars. Yan, so hopefully hindi na tayo umabot no sa ganong replacement. Hopefully nag-work yung kung ano yung ginawa niya kanina sa furnace room. Yan kasi mahirap din, 'di ba? Kung iba pa pala ang punot dulo ng pagtitigil ng aming furnace sa pagpuproduce ng heat. Yan, siguro lang may dumi, yan. Yun yung mga niremedyo kanina. And then, chinek niya din yung humidifier namin. Tinanong ko ano pa yung ibang problems. Yung pagtitrip ng breaker namin, yun, pinagkwentuhan din namin. Tapos yung sa windows. Yan. So, we are just very grateful na ito, after purchase, ay meron pa rin kaming maasahan. Very grateful kay Kuya Harold. So, tinanong nga namin kung magkano yung damage So, sabi niya, ginagawa niya daw talaga to sa mga naging clients niya. And then, yun nga, kapag later on, kailangan na ng assistance talaga. Yun, di ba? Yung instead of troubleshooting, kailangan na ng next step, yung kailangan na bili ng parts. Yan, doon na talaga, yun siguro magko-quote ng price. Pero as of now, itong mga checking and advising. So, free niyang ibinibigay sa amin. So, thank you Kuya Harold. And sa mga naghahanap ng mga tao, 'di ba, na pwedeng mag-assist sa kanila kapag may ganitong concern sa furnace, ayan, marirecommend talaga namin si Kuya Harold Canlas. Ayan.
aside sa home inspection, which is yun yung currently ginagawa niya, later on, mag-open na rin siya ng business. So, for other needs, lalo na sa mga like bagay-bagay sa bahay. So, later on, yan na, hahayaan na lang namin siya mag-share and reveal ng kanyang magiging business or company. Pero syempre, full support tayo sa kanyang magiging business. Kasi feel ko kami din yung magiging clients niya along the way. Kasi kapag may bahay nga ka nga talaga, daming mga kailangang i-maintain, kailangan mga palitan. So, we will definitely avail his later services na i-offer. So, yung sa door din, chinek niya yung front door. Kasi meron ng gap. Siyempre, malamig ngayon, di ba? Ano bang weather ngayon? Kanina kasi nag-check ako, -21. Ayan. So, ngayon, -11. Better na siya. Yan o, feels like -6 na lang. Kasi ang taas din ng sikat ng araw, kung makikita nyo. Diba? Like Zion. Zion. Ayan. So, may konting gap. So, pinapa-replace niya yung parang lining dun sa door na yan para mas ma-ensure na close yung, yung sa door namin. Hindi ko lang talaga alam kung anong pangalan. Basta, pag nakita naman yon, picture na lang namin, tas hanap kami ng replacement part, either siguro sa Home Depot or other hardware stores dito sa Calgary. Ayun guys, no? Yan ang ating mga kaganapan sa bahay. Hindi maiiwasan ng mga ganitong like issues or problema, but we are just grateful na may mga solusyon sa bawat problema, no? Hindi kailangan magpaka super stress dahil may mga tamang tao na kailangan ka lang tanungan or puntahan. 'Di ba? So, yan. Again, thank you kay Bro Mark, yan, Lopena, all the way from Philippines. And thank you again kay Kuya Harold Canlas na pumunta pa sa aming bahay to check our furnace. And not just the furnace and all the stuff here in our house. Tapos nagkamustahan na rin kami, ang haba ng kwentuhan namin about his life, about our life, yung mga developments sa aming buhay. Ayan, so, yan, hopefully, later on din, makipag-work kami kay Kuya Harold, not in the role na house owner kami and then siya yung inspector, pero siguro business partners later on. So, we will see. Kasi ang dami pang pwedeng mangyari, 'di ba? So, umpisa pa lang to. Ngayon, na nagkakaproblema kami sa bahay, sabi ko nga kay Alwin, naku, kailangan mong mag-enroll sa mga courses ng HVAC para kapag meron kaming issue na nakita, 'di ba, sa bahay, hindi kami magpapanik. May alam kami kung paano gawin or solusyonan, 'di ba? Kasi because of the training. Yan. So, i-check ko kung meron ganon, 'di ba? Para meron din tayong additional knowledge. Kung pwedeng i-send sa school si Alwin kahit mga night class na pwedeng attendan, we should grab it kasi it's very essential talaga and needed kapag may ganitong bahay. Ang hirap talaga mga pa kung wala kaming knowledge. Yan, as first time homeowners, hindi namin alam ang mga nangyayari or paano i-maintain or i-check. Yan, kasi renters kami for 2.5 years na ang mga nagme-maintain talaga ng mga furnace, humidifier, fan, ay ang aming mga landlords or property managers. So, this time, it's different. Everything will be your problem. Kaya, yan, kailangan din may gawin tayo sa ating skills and knowledge. Yan, para hindi naman tayo mag-panic later on. So, yan, kamusta ba ang mga furnace nyo, heater, mga fan nyo ngayong nagdaang mga araw na sobrang lamig. Lalong-lalo na dito sa Calgary, no? Kasi kinamusta ko si Kuya Harold. Marami ka bang, kuya, na encounter na calls ngayon? Yung mga issues, yung mga tumatawag for help? Kasi, for sure, hindi lang kami yung nagkaka-problem ngayon. Kasi nga, di ba, because of the burst ng cold dito sa Calgary, feel ko, sa other houses din, may mga nagsusulputang problema. Lalo na kung hindi nga din sa amin, hindi brand new to. Na nakuha.
Yan. So, marami din siyang ina-attendang mga calls and we are just grateful na sa time ni Kuya Harold, no, pinag-abalahan talaga kami puntahan at i-check ang aming bahay. Yan. Again, you can call him at his number. Hindi ko na-memorize yun, pero pwede nyong i-rewind, i-play back ang video na to. Yan, kung gusto nyo siyang i-reach out. Alright guys, so ayan no, I think hanggang dito na lang ang aking vlog for today. I hope pag-share kami ng magandang information sa inyo and experience, 'di ba? At least if you are in our situation, you will better handle it at alam nyo na kung sino yung mga unang tatawagan ninyo kapag kayo ang naka-experience din naman ng ganitong situation. Alright guys, Zion, we'll see you again on the next one. Bye! Bye-bye!